ipataas po natin ang ating pong Panginoon. Mabigyan po natin sa dapat ng karangalan. Dapat ay mapupurihan siya sa ating pong mga buhay. Sa simpleng buhay po natin sa mundong ito ay mabigyan natin ng kapurihan ang ating Diyos. Kaya dapat mag-ingat po tayo parati ng buhay upang mabigyan natin ng karangalan ang ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa awit 148 verse 13, sabi niya, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalan lamang ang mataas, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng langit. Kaya tunay nga po ay bigyan daw po natin ng karangalan at luwalhatiin upang sa gayon ay maitaas natin sa langit at lupa, sa lupa at langit ang ating pong Panginoon. Kaya dapat habang tayo naririto, maitataas natin ang Diyos upang sa pagtaas natin sa Diyos dito sa lupa ay maitataas siya doon sa langit. Makakarating sa langit ang ating pong papuri sa Kanya. Kaya dapat luwalhatiin natin ng gusto ang ating Diyos na walang pagalingan. Gagawin natin ang Kanyang nais na hindi tayo nagkaroon ng alinlangan. Kaya sabi niya po dito sa pangatlo, sabi niya, magpakita ng Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya sabi niya dito, awit, chapter 19, verse 1, sabi niya, ang langit ay nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang taasan ay pinapakita ang gawa ng kanyang mga kamay. Kaya tunay nga po na, sinabi po ng Diyos po dito na dapat daw po ay magpakita daw po tayo ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya dapat ipakita natin yung kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dapat may ipapakita po natin yun. Mahihayag po natin dapat sa langit ang kaluwalhatian ng Diyos at naitataas natin sa pamagitan ng pagpapakita ng gawa sa kanyang mga kamay. Kaya tunay nga po na dapat sa gawa, may ipapakita po natin sa ating pamumuhay ang kaluwalhatian at kapangyarihan po ng Diyos. Kaya ano po yung tinutukoy po ng Diyos ito ng kanyang pong kapangyarihan? Healing. Kaya dapat sa pamagitan ng pananalangin, prayer of healing, ay may mapakita natin yung kanyang kapangyarihan sa mga kadaki-dakila na kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Natunay nga na siya mabigyan ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya dapat maging maalag tayo sa pananalangin na atin pong gagawin sa ating pong Diyos na buhay. Kung sa gayon, sa bawat gagawin po natin na pananalangin, ay tunay nga ay nabigyan po natin ng karangalan ang ating pong Diyos na buhay. Kaya tunay nga po ay madali lang naman po yung pinapagawa po sa atin ng Diyos. Para sa akin, madali lang po yan. Dahil nagawa na po natin yan. Gawin lang po natin ay ituloy-tuloy at ituloy-tuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Ipakita po natin. Kaya ngayon, sa bawat gagawin, ginagawa po natin paglilingkod at relasyon, ay kung alam natin na kulang pa, ay lalo pa natin itong ilapit pa. Na lalo pang lumapit pa ng lumapit, palapit ng palapit yung ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Dahil wala nang mas higit pa na relasyon na dapat nating maranasan kundi ang relasyon sa ating Diyos na buhay. Dahil nga sa tao, nakikipagrelasyon tayo sa ating mga asawa, nakikipagrelasyon tayo sa ating mga anak, girlfriend, boyfriend, ay nakikipagrelasyon tayo ng higit. Dahil dapat ay, kung paano tayo nakikipagrelasyon sa ating mga mahal sa buhay, ganun din po yung gawin natin sa Diyos. Na masigitan pa natin yung pakikipagrelasyon po natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam niyo po ako, marami po nagsasabi sa akin na hindi daw po ako malapit sa family, pero mas malapit ako sa Diyos. Kasi mas pinili ko pong mas malapit at mas mahigit yung pakikipagrelasyon ko sa Diyos kaysa sa family. Kasi nga po yung family natin, hindi rin po tayo nauunawa, lalo na kapag unbeliever. Kahit anong paliwanag po natin ay sarado kanila pong kaisipan. Kaya ginagawa na lamang po natin ay mas damor tayo na lumapit sa Diyos at nakikipagrelasyon. Dahil naniniwala tayo na sa ganun po na gagawin po natin, sa pamagitan po nun ay mababago po ang pananaw ng ating pong mga mahal sa buhay. Amen? Kaya dapat ganun po yung ating pong gagawin po sa ating pong buhay upang mabigyan po ng karangalan ng ating pong Diyos na buhay sa ating pong mga pamumuhay. Amen? Kaya sabi niya po dito, ipakita natin sa kaluwalhatian at kapangyarihan sa pamagitan po ng gawa ng kanyang mga kamay. Kaya tunay nga po sa pamagitan po ng gawa sa pananalangin, healing, at pagkilos po natin, dapat ay maparangalan po natin ang Diyos. Mabigyan natin siya ng kaluwalhatian.
Kaya sabi niya po dito sa pang-apat, sabi niya, gawin ang kanyang kalooban. Roma chapter 12 verse 2, sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at ang kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tunay nga po na sinasabi dito sa Roma na dapat daw po ay tayo daw po, sabi niya po sa pang-apat ay gawin ang kanyang kalooban. Kaya dapat ay gawin daw po natin yung kalooban ng ating pong Diyos na buhay. Kaya yun po sinasabi niya dito sa Roma na huwag daw po tayo mag-ayon sa sanlibutan. Kaya upang sa ganun po ay maluwalhati at maparangalan po natin ang Diyos, ay huwag po tayong magsiayon sa sanlibutan. Huwag po tayong makiayon sa sanlibutan. Dahil nga po ang sanlibutan ay hindi po nagbibigay ng karangalan sa Diyos, kundi nagbibigay ito ng pagbabago upang tayo mabago sa pamagitan ng makademonyo na gawain makademonyong bagay. Amen? Na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos na buhay. Dahil po sa ganun daw po gagawin po natin, ito daw po natin mapapatunayan. Sabi po ng Diyos, ang mabuti at ang kalooban ng Diyos. Kaya sa ginagawa po natin na hindi pakikipag-ayon sa sanlibutan, dito po natin may mapakita yung mabuti at yung kalooban po ng Diyos. Dahil kapag hindi tayo nakikipag-ayon sa sanlibutan, ay may mapakita po talaga natin, totoo po yun, may mapakita po talaga natin yung kaibahan natin sa sangkatauhan, sa sanlibutan, kaysa Diyos. Dahil nga po kapag tayo po ay lagi po nasa presence ng Lord, at lagi po natin nauna lagi ang Diyos, lagi po tayo nasa Kanya, magagawa po natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Magagawa po natin yung kalooban niya. Yung pagtuturo, pangangaral, panalangin, pagsamba, pag-awit, magagawa po natin yan sa Kanya. Kapag siya yung gagawin po natin priority kaysa mundo. Dahil kapag sumang-ayon po tayo sa sanlibutan, mawawala po tayo. Mawawala yung appetite natin sa Lord, mawawala yung appetite natin sa lahat ng gagawin natin para sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya siguro naman po ay hindi ko na kailangan i-explain, siguro naman ay naranasan nyo rin po yan sa inyong mga pamumuhay. Kaya dapat ay matuto po tayo na sa ganun pong kalagay na i-priority natin lagi ang Diyos. Unahin po natin ang Diyos. Kung sa gayon ay mabigyan po natin siya ng karangalan. At upang sa gagawin po natin iyon, ay makita natin yung mabuti at ang kanyang kalooban. Dahil sa ganun pong kalagayan ay may mapakita po natin yung mabuting kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sabi niya po dito sa Mateo, chapter 26, verse 39, sabi niya, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ganyan po yung sinabi po dito sa Mateo na tunay nga po na nanalangin po, ang Panginoong Hesukristo ang nanalangin po dito na nanalangin po siya sa Ama na tunay nga po nang ilayo po sa kanya yung kopa. Na yung kopang iyon ay nagdadala ng hindi po maganda po sa kanyang buhay. Nagdadala ng paghihirap. Kaya ito po yung dinadanas po natin sa mundong ito na kopa, na tinutukoy po natin ito na may kanya-kanya po tayong kopa. Na tunay nga po na isang kopa ng paghihirap. Pero dahil yung kalooban po ng nais natin mangyari, kailangan po natin danasin. Dahil nga po, kailangan natin araw-araw pasanin yung cross na ibinigay po sa ating Diyos. Dahil nga po ang Diyos nagpasa ng cross, dapat din po tayo magpasa. Amen? Kaya yung cross na tinutukoy po na Diyos sa araw-araw natin pasanin, yun po yung kalagayan po ng sanlibutan. Na dapat ay matuto tayo na yung bawat kalagayan na nakikita natin, naririnig natin, matuto tayo na i-handle. Matuto tayo na pasanin yan araw-araw. Yung bawat pagsunod natin sa ating Diyos na buhay, sa bawat araw na krus na pinapasa natin yung pagsunod natin sa Kanya araw-araw. Amen? Kaya yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo na madali po ang tumalikod. Madali po ang tumalikod at mahirap po ang sumunod. Yun po yung katwiran ng mundo. Pero sa atin po na nakakilala sa Diyos, mas madali po ang sumunod kaysa tumalikod. Dahil nga po kapag tumalikod ka, mahirapan ka nang bumalik. Amen? Pero kapag sumunod ka, tuloy-tuloy kang susunod. At mararanasan mo yung kabutihan ng Diyos. Kaya yun po yung pinagkaiba, kaya dapat ay matuto tayo na sundin yung kalooban ng Diyos at mangyari. At papangyarihin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Paano po mangyari, Pastora, yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay?
sa ating pong mga buhay. Simple lang po, mamuhay tayo ng gusto. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Gawin natin yung pinag-uutos niya, yung pinapagawa niya sa atin, gawin po natin. Yung pakikipagrelasyon natin, pakikipagniig natin sa Kanya, gawin po natin. Na wala pong pag-aalinlangan. Upang po yung kalooban niya mangyari pa ganun. Gawin po natin ang ating tungkulin na wala pong pag-aalinlangan. Na wala po tayo, what if? Bakit ako? Dapat walang ganun. Upang sa ganun ay magawa natin yung kalooban ng Lord. Dahil hindi natin magagawa ang kalooban ng Lord at hindi mangyayari sa ating mga buhay kung hindi natin ito pahintulitan. Kung puro tayo deny, puro tayo may katwiran, puro tayo ganito, puro tayo ganyan. Dapat matuto tayo na i-straight ang ating paningin sa ating pong Panginoon. Kung puro tayo nakatingin sa paligid, sabi nga dun sa tinuro po nga natin nung nakalipas na isang basong tubig nga, dapat nakatuon ka lang dun na yung isang basong tubig ay isang simbolo na yung ating Panginoong Kristo na doon ka lang nakatingin. Kasi kung nakatingin ka kasi sa iyong paligid, natunay nga na matitisod ka. At hindi mo ngayon magagawa yung kalooban ng Lord. Kasi yung paligid nga, puro ng panghusga. Punong-puno ng panghusga yung paligid. Listen kita sabihin sa'yo, ba't ka nagtuturo dyan? Ba't ka pa pa yung natuturuan yan? Eh ano naman yan? Baka lang yan sa'yo, ganito yan. Tapos may pinag-aralan ka dyan, ganito yan. Puro kasi mapaglinlang ang paligid. Puro mapanghusga ang ating pong paligid. Bawat tao na nakapaligid po sa atin. Kaya, dapat hindi tayo titingin sa paligid. Dahil kapag tayo tumingin, hindi tayo makaparoon doon sa ating paroroonan. Tayo babalik at babalik. Kaya kahit nandito ka na sa harapan, babalik at babalik ka pa rin sa likod mo kasi nga nakikinig ka doon sa narinig mo sa likod. Sinasabi ng sa likod mo, dinidisappoint ka, wala kang karapatan magturo, wala kang karapatan mag-gitara dyan, wala kang karapatan maging ganito dyan. Wala kang karapatan, kaya tuloy, lilingon ka ngayon, wala pala akong karapatan. Sige, nagkakaroon ka ngayon ng sentiment sa awa sa sarili. Wala pala akong karapatan. Kaya tuloy, hindi ka makatuloy-tuloy. Pag kumakanta ka dyan, kinakantyawan ka kasi yung boses mo napakaganda. Amen? Kaya hindi ka natutuloy kakanta kasi nahihiya ka na dahil nga dun sa naririnig mo. Kaya yun yung sinasabi, huwag kang tumingin sa iyong paligid. Dapat ay nakatingin ka lang doon sa eksakto, diretso sa iyong Diyos na naglikha sa iyo. Yung ka dapat parati nakatingin, huwag sa iyong paligid. Dahil ang paligid, punong-puno ng pangungusga. Amen? Kaya sabi niya po dito sa John chapter 4 verse 34, sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. Kaya tunay nga po na, sinabi po dito ng Diyos sa John, na tunay nga po na, sinabi na mismo na, ang layunin daw po ng Panginoong Jesucristo ay tunay nga po ito pa rin ang kalooban na nagsugo po sa Kanya. Kaya ganun dapat yung sa atin, yung buhay po natin sa mundong ito, dapat yung lagi nating sinasambit, lagi nating sinasabi sa Diyos at sa tao, na yung lawin sa ating sarili, na ang layunin natin sa mundong ito ay gawin yung kalooban ng Diyos. Yung ito pa rin, yung nagsugo, yung kalooban na nagsugo po sa atin. Amen? Hindi yung sinasabi ng tao. Sinasabi ng tao, wala ka naman pinag-aralan para magturo ka dyan. Mararanasan niyo po yan. Ako naranasan ko po yan. Dahil gawa nga po na hindi po tayo nabiyayaan na makapagtapos kinukutya tayo sa pagtuturo. Sabi, anong karapatan mo magturo dyan, pastora? Hindi ka naman nakapagtapos. Sinabi po sa akin yan, sa kalagitnaan po nagtuturo po ako. Nung kasagsagan po na nag-apoy po ako sa Lord. Andun talaga yung na gusto ko ma-open, gusto ko matisod. Pero yung puso ko ay nag-umapaw sa tuwa na gawin yung kalooban ng Lord. Isa lang sinasabi ko sa Lord, narito ako sa mundong ito upang gawin yung kalooban mo. Dahil ikaw ang nagsugo sa akin, hindi ang tao. Kaya dapat sa bawat panahon, dumating ang panahon na utusan kayo ni Pastora, mangarap kayo, magturo kayo. Isa lang yung ilagay nyo sa puso't isip ninyo na kaya kayo nagtuturo hindi para sa tao. Hindi kayo nangangaral para lang sa tao. Hindi kayo tumatayo diyan dahil para sa tao. Kundi nagtuturo kayo at nangangaral kayo dahil sa nagsugo sa inyo. Mangyari ang kalooban ng nagsugo sa inyo. Yun yung dapat natin itatak para tayo nakatayo, makapagturo. Dahil kung maiiyak ka, hindi ka makapagturo. Katulad nga po ng isang kabataan, nagsabi po sa atin, Pastora, paano po ako makapagturo? Di testimony nga po, nahiya ako Gusto ko po mag-testimony, kasi nahiya po ako.
Sabi ko diyan ka nagkakamali. Kasi kung yan yung paiiralin mo, hindi ka makakarating doon sa kalooban ng Diyos. Kasi, iniinda mo lagi mo sinasabi, nahiya ako eh. Bakit mo yung sinasabi? Bakit nahiya ba ang Diyos nung ibinigay niya sa'yo yung kanyang kabutihan? Yung kanyang pagpapala? Yung kanyang biyaya sa'yo? Nung nilikha ka niya, nahiya ba ang Diyos? Hindi naman eh. Bakit ka manhihiya? So, ibig sabihin, it's been, dahil pinahihiya mo yan, pinahihiya mo ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nasa iyo eh. Amen? Kinakahiya mo mismo ang Diyos sa ginagawa mo. Kaya dapat huwag mo ikahiya ang Diyos. Dapat maging proud ka na nilikha ako ng Diyos. Na isang kawangis, isang kalarawan niya upang mangaral sa sangkatauhan. Napakabalad natin kung tutusin dahil napakarami ng tao sa sangkatauhan sa mundong ito. Pero tayo yung pinili ng Diyos. Kaya yun yung parati natin gawin. Tuparin natin yung salita ng Diyos sa John 4:34. Na tunay nga po ay sundin natin yung kalooban na nagsugo po sa atin. Kaya sabi niya po dito sa unang John, chapter 2, verse 17, sabi niya, at ang sanglibutan ay lumilipas din. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya tunay nga po na ang sanglibutan daw po ay lumilipas din. Lumilipas po talaga ang sanglibutan. Panandalian lamang ang sanlibutan. Dahil nga po hindi nga po tayo taga rito. Tagalangit po tayo. Dayo lang po tayo dito. Dahil nga po, itong sanlibutan, darating ang araw na ito'y lilipulin ng Diyos. Dahil nga po sa punong-puno ng makasalanan ang lahat ng tao. Sa pagsuway ng tao, ay tunay nga lilipulin ng Diyos ang sangkatauhan. Amen? Kaya nga po meron pong rapture of the church eh. Kaya nga po meron po nun dahil nga po lilipulin nga po ng Diyos ang sanlibutan. Dahil lilipas nga po ang sanlibutan. Kaya lahat ng nakikita natin sa sanlibutan, nakikita natin sa mundong ito, isa lamang po yung panandalian. Yung buhay natin dito, panandalian lamang. Nananatili tayo dito. Kaya hindi tayo dapat mag-aalala kung ano yung kinabukasan natin. Hindi tayo dapat mag-aalala. Kasi bakit hindi naman tayo taga rito? Ang Diyos yung bahala sa future natin kasi nga taga roon tayo. Ang kailangan lang natin ay mag-build tayo na mag-build lagi ng titirahan natin doon sa pamagitan ng alin? Sa pagsunod at paggawa ng kalooban ng Diyos. Dahil sa bawat paggawa natin ng kalooban ng Diyos ay nag-rebuild din po tayo ng tirahan natin doon. Amen? Kaya dapat ganun yung gagawin po natin. Yun yung dapat nating intindihin kung dawain sa atin pong buhay sa mundo ganito. Natunay nga po na, sabi niya nga po dito, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya tunay nga po na sa paggawa po natin, sa paglipas ng panahon na lumilipas ng sanlibutan, tunay nga po na tayong mga anak ng Diyos na gumagawa ng kanyang kalooban ay tunay nga po ay mananatili magpakailanman. Mananatili tayo sa Diyos magpakailanman. Sa kanyang harapan. Kaya dapat mananatili tayo sa harapan ng ating Diyos na meron pong kababaan. Kaya sabi niya po dito, ang tunay na layunin ng Diyos, ang tunay na layunin ng Diyos sa paglikha sa tao ay hindi lamang upang magkaroon ng pag-iral, kundi upang magkaroon ng isang malapit na relasyon sa Kanya at upang siya ay luwalhatiin at parangalan ng tao. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay sa bawat paglikha po sa atin ng Diyos ay upang siya ay mabigyan po ng karangalan at mabigyan at magkaroon ng relasyon ng mga tao at mapalapit ang tao sa Kanya. Kaya dapat yung ating pong mga pamumuhay sa mundong ito, tunay nga po ay mapalapit tayo ng gusto sa Diyos. Dahil nga po, ang pagtawag sa atin ng Diyos upang maglingkod po sa Kanya ay hindi po about blessing lang. Hindi po about lang po sa binibigay po natin. Kundi patungkol din po sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay. Alam niyo, meron po akong testimony po sa inyo. Akala ko nga po, i-testimony niya po ito nung Sunday, ng isang kabataan. Kasi hindi niya po na-testimony, masyado po kasi mahiyain ng kabataan po nito. Alam niyo po itong kabataan po ito nung wala pa po siyang trabaho, nagsabi po niya sa akin na po siya. Sabi niya sa akin Pastora, sabi niya, gustong-gusto ko po talagang magkaloob po sa iyo.
sa inyo, ni Pastor. Pero gusto ko, sa'yo muna, sabi sa akin. Gusto kong magkaloob. Pero wala po akong kakayahan. Ayaw ko pong magbigay sa'yo na galing po sa mama at papa ko. Amen. Gusto niya po sarili sa bulsa niya. Gusto niya sarili ko po, Pastora, gusto ko. Hindi po galing sa baon ko. Gusto ko po yung galing mismo sa pinaghirapan ko. Yun po yung gusto ng kabataan ko ito. Sabi ko dahil yan ang desire ng puso mo. Ang sabi nga ng Diyos, isang basong tubig lang ang ibibigay mo sa naglilingkod sa Diyos. Ay, pagpapalain ka na. Mas more pa yung ibibigay mo, sabi ko sa kanya. Dahil yun yung desire ng puso mo, bibigyan ka ng Lord ng trabaho. Kapag binigyan ka niya ng trabaho, tuparin mo yung mitiin mo sa ating Diyos. Amen? Kaya nung siya nagkatrabaho, at sumahod po siya, nung December po ay nagabot po siya. Hindi man malaki, kung titingnan mo isang kaliitan lamang, pero ay binigay niya po yun ng galing po sa kanyang puso. Tinanggap po natin yun. Tapos pinag-pray ko po yun. Tapos sabi ko sa kanya, sa pagtanggap ko nito, ay talagang lubos at papagpala ang ibibigay sa iyo ng Diyos. At yung desire ng puso mo, na makuha mo yung napakalaking grades na gusto mo, magagawa mo. Sabi ko nga sa kanya. Kaya, nung time na yun ay talagang, sabi ko sa kanya, mag-testimony ka. Sabi ko sa kanya, mag-testimony ka. Ayaw ko po, Pastora, nahiya po ako. Nung Sunday, hindi po ako, nung nakalipas po ng Sunday, nung second Sunday, umatin po siya noon eh. Sabi ko sa kanya, binulungan ko talaga. Kasi MC po nun yung mama niya eh. Sabi ko sa kanya, testimony ka. Sabi ko sa kanya, Pastora, nahiya ko talaga. Sabi ko, hindi ako mag-testimony. Kasi mas magandang parangalan ng Diyos sa mag-testimony na ikaw mismo. Amen? Mas mabibigyan mo ng kapurihan, kaluwalhati at karangalan ng Diyos kapag ikaw ang nag-testimony. Ayaw ko po talaga, Pastora. Sabi ko, sayang, napakagandang testimony. Isang hamon sa lahat. Yan, sabi ko sa kanya. Yan, sabi ko sa kanya, dahil pinangyari yan ng Lord sa buhay mo, isa lang yung hinihingi sa'yo ng Lord. Yung araw ng linggo, ibigay mo sa Lord. Sabi niya sa akin, gagawin ko po yan, Pastora. Darating po ako doon. Hindi lang po muna ngayon. Sabi ko, sige, hihintayin ng Lord yan. Pero dapat, yung araw ng linggo, ibigay mo yan sa Lord. Opo, Pastora, ibibigay ko po yan. Kaya, sa ganun pong kalagayan ay, hindi po naghahanap ang Diyos ng malaki. Hindi po siya humihingi ng malaki. Maliit lang ang hinihingi niya sa iyo. Hindi nga po siya humihingi ng amount eh. Sabi niya lang, sumunod ka sa akin. Kaya, natutuwa ako at nagagalak ako dahil sa ganun pong kalagayan about of blessing. Kung makikita niyo lang po, si Brother Dave po yung tinutukoy niyo. Kung makikita niyo po, tahimik lang po na bata ng ating pong youth alumni. Hindi po nagsasalita, wala po siyang imik. Pero sa ganun pong kalagayan, meron siyang desire sa kanyang puso. Meron siyang gusto para sa Diyos. Kaso hindi niya magawa kasi gusto niya manggagaling sa kanyang bulsa. Hindi manggagaling sa kanyang mga magulang. Kung makikita niyo po sa ganun pong kalagayan, na kahit kaya namang ibigay yun ng kanyang mga magulang, ayaw niya. Hindi po yung tawag pride, kundi isa po yung tinatawag na paghamon. Hinahabol niya po mismo ang Diyos na kahit wala siyang kakayahan, magkakaroon siya ng kakayahan na kaya nang ibigay. Amen? Kaya sabi ko, isang lihim na puso na meron, kaso hindi kayang buksan dahil sa ganong kalagayan, dahil takot, punong-puno ng takot po. Kaya kung nakikita niyo po, huwag niyo pong questionin kung bakit wala po every Sunday si Brother Dave. Dahil hiningi niya po yun sa akin na sa ganun pong kalagayan, darating po yung Sunday na may ibigay niya na po sa Lord. Kasi po nagpapalakas po niya sa kanyang amo. Kasi bago pa lamang daw po siya. Kaya unawain po natin iyon at ipanalangin po natin na matupad po ang desire ng puso kong Dave. Makikita po natin isang araw yung muli niyang pagdating. Nagsabi po siya sa akin na-open po talaga siya sa akin na, Pastora, gusto ko na pong gawin yung aking pagpili. Alam niyo po, nung sinabi niyo po, galak na galak po yung puso ko. Alam niyo po kung bakit? Matagal po pong iniyak sa Lord yun. 3 years na po tayo. 3 years, halos 3 years ko na pong iniyak sa Lord yun. Nasabi ko, magbabalik po yung puso ng ating pong evangelist.
Evangelist po si Dave, talagang yung puso niya ay talagang hindi niyo kaya, hindi natin kaya saklawan, kunin. Dahil talagang ang gusto niya lamang ay ang mangaral. Kaso po na-disappoint po siya, kaya po siya ganyan. Na-disappoint po si Dave. Ang kailangan lang po niya ay muling ibangon, muling pong palakasin, at muling pong ibalik. Muling ibalik yung kanyang confidence sa kanyang sarili. Confident po yung nawala eh. Nagkaroon po siya ng takot na kapag ginawa niya ulit, uhusgahan siya ng tao. Alam niyo po, nung kasagsagan po ng apoy ko po, kasama ko po si Dave. Nangaral po kami niyan. Kaya kasi tinawag ko pong evangelist yan eh. Mas maano pa po sa pangangaral ko yan sa akin si Dave. Na hindi ko nakakilala po sa kanya. Talaga sabi ko isang araw, ikaw ang susunod sa akin. Sabi ko sa kanya, susunod ka sa yapak ng isang youth leader. Mangangaral ka ng napakaraming kabataan. Na-disappoint po yan. Dahil nga po, sa pangangaral po niyang iyon ay talagang nagkaroon po siya ng ano po talaga na isang matanda po yun eh. Testimony ko po sa inyo yan. Isang matanda po yun. Binigyan niya po yun ng Word of God paper. Binigyan niya po yan. Tapos tinanong po siya. Sabi niya, ano naman mo pala ako dyan? Sabi sa kanya ganyan. Ano po pala ako dyan sa binibigay mo na yan? Siyempre nung time na po yun eh, hindi pa po ganun kalalim si Brother Dave. Mababa pa lang po yung kanyang pong pananaw at yung pangunawa niya sa salita ng Diyos. Kaya hindi niya pa po ipagtatanggol yung salita ng Diyos o yung kanyang sarili. So nandun po tayo to rescue. Na-rescue po agad natin nung narinig po natin ulit. Kasi alam natin, hindi niya makaya. Pumunta po ako. Na-rescue ko po yun. Pinagot ko po yun. Ganito. Kaso nga lang po nung maliit po na bagay po yun na salita po yun ay nagkaroon po yun ng effect kay Dave. Kaya nagkaroon na po siya ng takot na bumalik ulit mangaral. Kaya dapat po ang gawin po natin para mabalik po yan. Parating po siyang i-encourage. Na kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya ako lagi ko po sinasabi sa kanya yan eh. Kaya mo yan. Huwag kang bibitaw. Kaya natin yan. Kasama mo kami ni Pastor lagi yan. Lagi ko sinasabi sa kanya yan. Kaya natin yan. Kaya dapat ay matuto tayo na sa ganun pong kalagayan. I-encourage po natin yung kapwa natin. Huwag po natin silang i-down. Bagkus eh, lagi po natin silang itaas. Amen? Lagi natin silang itaas. Kaya sa ganun pong kalagayan, matuto tayo na i-handle. Maging sa sarili po nating mga anak. Matuto tayo na encourage yung ating mga anak. Kapag gusto kumanta, ayaw natin kumanta. Hayaan natin sila na gawin yung kalooban ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Huwag po tayong matakot. Dahil sa ganun pong kalagayan, kapag nagkaroon tayo ng takot, magkakaroon din po sila ng takot. Dahil tayo po yung tinitingnan po nila. Kaya, hopefully, umaasa po tayo na sa ganun pong kalagayan ay sasagutin ng Lord yung ating pong pananalangin para po sa buhay po nila. Para muli po siyang makabangon. At tunay nga po na ito pong pagtapos po ng pasukan, mag-evangelism na po kami ulit. Kasama po namin si Dave. Ito po yung pangako niya. Kaya tunay nga po na sa pagbangon po niyang muli, at tunay nga po ay talagang iyak na si Satan. Dahil kapag ang evangelist nang tumayo, walang magagawa si Satan. Kaya patuloy natin ipanalangin ang ating evangelist na magawa niya kasama namin ni Pastor ang tungkulin ng ating pong evangelist na muli pong makapangaral. Kaya tunay nga po na nakasave na po yan. Sinisave na po namin yan. Kaya tunay nga po na hinihintay na lang po natin yung timetable ng Diyos. Kaya nakakagalak na sa bawat pangangaral natin pong gagawin. Parati po natin tatandaan itong salitang ito na binahagi po sa atin ng Diyos. Yung purpose kung bakit niya po tayo nilikha po sa mundong ito. Upang magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Kaya dapat magkaroon tayo ng totoo at malinis at buo ng relasyon sa ating Diyos na buhay. Upang siya ay magkaroon at mabigyan natin ng kaluwalhatian at maparangalan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tunay nga po na bigyan natin ng pagkapahalaga po ang buhay po ng bawat isa. Kaya muli po, sabi niya po dito, Isaiah 43 verse 7, sabi niya, at Genesis chapter 1 verse 26 and 27, at sa unang Korinto chapter 10 verse 31, at Awit chapter 16 verse 11, at Jeremiah chapter 29 verse 13, at Awit chapter 34 verse 3, at Isaiah chapter 42 verse 12, at Awit 148 verse 13, at sa
Awit chapter 19 verse 1 at sa Roma chapter 12 verse 2 at sa Mateo chapter 26 verse 39 at sa John chapter 4 verse 34 at lastly sa 1 John chapter 2 verse 17. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay matuto po tayo na magkaroon pa ng totoong relasyon sa ating Diyos na buhay. Kaya kapag nakita natin na nalalamig na yung ating mga kapatid, ay palalakasan natin. Tayo ang magbibigay ng kalakasan sa ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga partner, nakita natin ng lalamig na, palakasin natin. Huwag natin silang hayaan na malugmok sa ganung kalagayan. Amen? Kaya sige po tayo pang lahat ay tumayo.